Hi everyone, thank you for coming back to my channel. Marami tayong pag-uusapan ngayon. May mga i-share ako ng mga experiences ko bago ako nakapunta ng Australia. Pero bago yung lahat, meron tayong special guest na ipapakita sa inyo. Asan ang ating special guest? Ang ating special guest, ayun, si Ruby. Yan ang special guest natin. Hello! How are you? Hi. Ang ginagawa mo? Ha? Yan. Ang aming pinaalaga lang tong aso na to, si Ruby. Na isa sa mga kaibigan ng asawa ko. Ayan. Napakalikot. Gusto maglaro? Ha? Hagis tayo, ball. Hagis. 1, 2, 3. Gusto maglaro. Come. Mahilig din sa aso ang aking asawa. Pero hindi pa kami ngayon bibili kasi kailangan pa namin munang lumipat sa Maryborough. Bigyan natin ng food si Ruby. Konti lang. Kasi sabi ng asawa ko bigyan na natin siya ng konting food. Wait. Ayan, bali binigyan ko lang siya ng kalahating tasa kasi sabi ng asawa ko, bigyan ko lang siya ng isa sa umaga, isa sa gabi para nagugutom si Ruby. Kailangan natin pakainin. Ruby, your food. No. Kaya na. Ayan. Mukhang gutom si Ruby. Ako naman na aso. Gugutom. Ayan, si Ruby. Kumakain si Ruby. Gutom ang aso namin. Pinaalaga yan ng kaibigan ng asawa ko. Isang linggo lang naman. Nasa amin siya ng Sabado. So, Webes na ngayon. Bukas kukunin yan. Biyernes. Kasi may importanteng lakad yung nagpaalaga niyan. Mabait naman siya, naglalaro. Ayan yung mga toys niya. Yung isa, sana ba yun? Malikot. Ano na yan, 14 years old na yung aso na yan. Nakakatuwa. Ayan. So, plano din namin mag-alaga ng asawa ko na aso. Pero, hindi pa namin alam. Pero may mga gusto na kaming lahi na alagaan. Naubos niya. Anyway, pasok tayo sa loob. Pag-usapan natin yung mga dapat pag-usapan. Balik na tayo guys sa loob. Bali, yun nga, yung gustong alagaan ng asawa ko na aso is yung breed na Whippet. Ako naman gusto ko sana ng German Shepherd para nakaka-challenge sa alagaan kasi parang active yung asong yun. But anyway, back to usap tayo. Well, nakita nyo bagong gupit ako. Ako lang naggupit niyan dahil medyo kamahalan ang gupit dito. 25 Australian dollar ang gupit. Simpleng gupit lang yon. So medyo mahal siya actually. Kaya nagulat nga yung asawa ko.
Anyway, kaya ko naman dahil yun nga guys, back doon tayo sa topic na pag-uusapan natin. Ano ba ang naging experience ko bago ako nakapunta ng Australia? A dream come true para sa akin makapunta dito kasi isa to sa mga pinangarap kong bansa nang nagsisimula pa lang ako na magtrabaho. Well, yung una kong naging trabaho is isa ako sa government employee sa Pilipinas. Yun yung first job ko. Trabaho ako sa Pag-ibig Fund. Then, naka 2.5 years ako doon. Then parang hindi naman ako regular, nasa contractual lang ako, under kami ng agency, so maliit lang yung sahod. Tapos nag-decide ako na mang-ibang bansa. So parang hindi rin madali mag-ibang bansa. So una kong country na puntahan na overseas is Saudi Arabia. Naka 4 years din ako doon na trabaho. So dalawa ang naging company ko doon. Yung una, that was 2004. Maliit na kumpanya lang siya para mga woodworking machineries, ganyan. So, isa akong secretary sa office. Same time, siyempre multitasking naman sa trabaho. So, may gumagawa kami ng mga sales quotation, mga purchase order doon sa mga suppliers namin at mga customers. Then yung nagkaroon ako ng chance na magpalit ng company ko, nakapagtrabaho na ako sa hotel. That was 2006. So, ayun. So, dahil accounting graduate ako, na-hire ako as income auditor doon sa hotel na napagtrabahuhan ko, which is nasa Dammam yun. The first one was in Riyadh, Saudi Arabia, and the second one in Dammam, Saudi Arabia. So, doon ako nagkaroon na experience sa hotel as income auditor. Tapos, hindi naman din ganun kalakihan actually ang sahod ng mga nasa offices. Hindi din naman din kasi kalakihan yung mga companies na pasukan ko. Pero siguro baka yung mga companies na nagpapasahod na malaki, like yung mga nasa oil and gas, yung mga offices siguro na mga nagtatrabaho doon, malaki siguro yun. Well, anyway, so medyo natapos ako noon, that was 2008. Medyo sabi ko, nag-iisip na ako na sabi ko parang gusto kong pumunta ng US, pumunta ng Canada. Canada talaga ang parang sikat na sikat, maraming nag-a-apply, ganyan. Lalo na yung mga kasama ko o mga kaibigan ko sa Saudi that time. So, ayun, nag-apply ako sa isang agency sa Pilipinas. That was 2008 na nag-for good ako. So lahat ng savings ko napunta doon sa parang training na in-applyan ko sa agency sa Pilipinas na papunta nga ng Canada. It just so happen na hindi rin naman nagtuloy yung agency or yung application ko doon sa agency na yon. I don't know, parang medyo naging business na lang siya eh. Hindi ko alam, pinagkakitaan na lang siguro yung mga nag-apply na mga tao. Kaya kasi parang yun ang naging assumption ko sa mga agency na habang sumisikat o nakikilala sila pag nagpapaalis ng mga ganyan, especially papunta ng Canada or somewhere else. Tapos syempre pa yung mga nag-apply, dumadami yung mga yung mga
ng mga parang students nila. So, nagkakaroon sila, nagtitake advantage sila doon sa opportunity na yon. But anyway, so life goes on. So, kailangan naubos na yung mga naubos na yung mga savings ko and everything. So, wala akong magawa, nag-apply ulit ako back to sandbox na tinatawag overseas, like apply din ako ulit ng Saudi. So wala na ako gaanong mga doon, wala gaano nag-hire doon sa position ko, parang ang hirap bumalik. So just so happen na I have a job application sa Qatar na sa hotel. So medyo gusto ko yung offer. Ginanap ko na kasi wala na talaga akong pera. Ang hirap maubusan ng pera sa Pilipinas. Naman na guys, lalo na kung hindi ba, lalo na pag mahirap umasa sa mga magulang or sa mga tao na bibigyan tayo ng pera. So, siyempre naging independent na tayo eh. Naka-abroad na tayo, alam na natin yung importance ng pera sa atin. Well, ayun, nang nasa Qatar na ako, it took me like, they are working for 13 years. Pero on that 13 years, ang dami kong inisip. Ang dami kong, nag-apply pa rin ako ng mga papunta ng Canada. Nagpadala ako ng, para nag-apply ako sa isang, sa website nila, yung government nila, parang through working visa. So nagpasa ako ng mga documents as per the website, yung mga requirements. Parang less than a month, bumalik na sa akin yung application ko. Bumalik siya. So kala ko, nakuha ako, nabigyan ako ng working visa ng Canada. So parang nakalagay doon sa letter, yung cover letter, is we regret to inform you na ayun nga na hindi ka namin mabibigyan ng working visa. So parang ang naging condition lang naman nila doon is dahil wala akong arranged employer sa Canada. So siguro kung mayroon akong naka-attach doon sa mga requirements ko na may arranged employer ako, siguro baka bigyan nila ako ng working visa. So, ganun pala yun. So, sabi ko, sayang. Anyway, ang hirap din naman kasi maghanap ng arranged employer sa Canada. Lalo na kung wala mismo sa Canada yung nag-a-apply. So, sabi ko, try na lang ulit ako. So, try din ako sa Australia at that time. Nagkaroon ako ng meron silang tinatawag na parang expression of interest na papadalan mo. Para sabi ko wala na ako ng gana. Sabi ko, ano ba? Saan ba talaga ako? So, siguro nag-focus na lang din ako doon sa ano bang meron akong capacity na makapunta ng Australia. So, ginamit ko na lang yun. Gamitin na lang natin kung siguro kung magaling kayo sa mga customer service, yun na lang yung gamitin nyo. Magaling kayo sa accounting, yun ang gamitin nyo sa application. Well, just to happen na ang mga gusto ko kasi sa buhay is ganito, yung sa mga dating site, mga ganyan, makakilala ng mga foreigner, tapos yung jojowain ako, asawahin ako para makapunta ako sa bansa nila. Well, tapon siya. So yun na lang din ang ginamit kong way para makapunta ako dito sa Australia. Pero sobrang hirap din kasi ayun nga, as per my last video na sinabi ko sa inyo na 10 years akong naghanap ng mga pangasawa para makapunta sa mga bansa o sa bansang ito, is totoo yun. Kasi nasa isang dating site ako, parang
year 2013 pa. So parang constantly naghahanap ako ng mga tao na pwedeng tumulong sa akin. I mean, uh, napakahirap din kasi mag-screen ng personality. So, ang importante lang talaga, ang ipapayo ko lang, kung gusto nyo makakilala ng mga genuine na tao, is kailangan kayo is mismo genuine din kayo sa sa pagkatao do, kasi it will reflect doon sa taong nakakausap nyo. Makikita nila kung ano ba, sincere ka ba doon sa mga sinasabi mo o sa mga gagawin mo sa buhay o gagawin mo sa kanya sa buhay pag magkasama na kayo. So, anyway, marami pa tayong pag-uusapan. Chika moments lang to. So, next time na lang ulit. Sa next vlog ko, medyo nag-aano pa ako doon sa application ko dahil ang visa ko will expire sa October 14, yung visit visa ko. So, waiting kami doon sa pag-lodge ng bridging visa. Nag-aantay kami doon sa consultant. Today is September 28, so ngayon pa lang ngayon resume pa lang sila sa work sa trabaho ng consultant. So, I hope maka-receive kami ng email by today or tomorrow para sa bayad sa consultant and yung mga dapat pang gawin. Tapos sila na yung bahala na mag-lodge ng application sa Home Affairs. Then, hopefully, makakuha na rin ako ng trabaho after ng mag-expire yung visit visa ko sa 14. Okay guys, see you. Please subscribe my channel and please continue watching, and I will help you. Just send a comments. I promise na magre-reply ako sa inyo sa mga queries nyo about papunta ng Australia. Okay guys, thank you. Have a nice day.